Mahigit sa 100 Surigaonos naman ang nagtipon-tipon sa Surigao del Sur para sa isang dialogo sa mga issue ng human rights, kapaligiran at ng indigenous peoples. Ang ulat mula sa aming kasamang si Joy Salamatin. Mahigit sa 150 partisipante na binubuo ng mga estudyante, propesor, mga kawani ng gobyerno at media ang dumalo para sa isang forum sa karapatang pantao, kapaligiran at indigenous peoples na ginanap sa Surigao del Sur State University. Ayon kay Vicente Iriberi, presidente ng United Bardogs International Association ng Kantilan, na upang matugunan ang issue ng sinasabing hidwaan sa pagitan ng militar at mga IPs ay nagtipon-tipon ang iba't ibang sektor upang makipagdialogo at magbigay ng mga posibleng solusyon sa problema. Dagdag pa ni Iriberi na ang agresibong pamamalakad ng mga mining operators sa mga komunidad ay lumalabag na sa karapatang pantao at nagdudulot ng kasiraan sa kapaligiran. Maging ang pagdami ng bilang ng iligal na baril ay isa rin sa mga dahilan ng mga kaguluhan sa kanilang lugar. Ayon naman kay 4th Infantry Division Commander Major General Oscar Lactao na silang nagsisilbing tulay upang maipaabot ng gobyerno ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan. Dagdag pa ni Lactao na ang hukbong sangdatahan ng Pilipinas ay hindi papayagan ang alinmang uri ng pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao at susunod sila sa mga itinakda sa international humanitarian law. Samantala, ayon naman kay Dato Rico Maca, Municipal Tribal Chieftain ng San Miguel, Surigao del Sur, na may daan-daang IPs pa ang nasa evacuation center sa Surigao del Sur. Ito ay dahil sa pangingialam at pagmamanipula ng iilang mga sektor tulad ng mga reliyoso at pribadong mga grupo na nais pagsamantalahan ng sitwasyon upang makalikom ng donasyon mula sa mga banyagang bansa na maaaring gamitin sa kanilang pansariling interes. Kinilala rin ni Maca ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga katutubo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo sa kabila ng pagtuligsa ng ilang mga progresibong grupo sa kanilang komunidad. Mula sa report ni Daisy Jane Apit at Jennifer Gaetano ng Philippine Information Agency Caraga Region, Joy Salamatin, Telebisyon ng Bayan.